Lagi po naming naririnig na sa tingin po namin po masyadong pinag-uusapan sa ngayon. Pero gustong-gustong malaman natin ang sagot ay ano po ba ang dapat nating sakyan? Budget airline or traditional and full service airline? Hey guys, kamusta po and welcome again to our YouTube channel. Sa mga nakaraan nating video, ibinigay po namin sa inyo and ibinahagi po namin sa inyo ang aming po mga travel experiences na makakatulong din po sa inyong pagka-travel. And nagbigay po kami doon ng mga travel tips and travel hacks para makatipid din po kayo ngayong lalong-lalo na ngayong 2023. And isa po sa mga katanungan na lagi po naming naririnig and katanungan na sa tingin po namin ay hindi po masyadong pinag-uusapan sa ngayon, no? Pero gustong-gustong malaman natin ang sagot ay ano po ba ang dapat nating sakyan? Isang budget airline or isa pong traditional and full service po no, na airline? Yan po ang ating bibigyang linaw sa ating pong video for today. Bago po natin bigyan linaw o bago po natin timbangin itong dalawang airlines na to, no, kung ano po ba ang normally and mas magandang sakyan ngayong 2023, alamin po muna natin ano po ba ang pinakaiba ng isang budget airline at ng isang traditional full service no, na airline. So doon po muna tayo sa una, budget airline. From the name itself, budget airline, medyo ang focus po no, ng isang airline na ito ay ang pagbibigay ng isang mas mura and mas matipid no, na pamasahe kung kayo po ay magka-travel from point A to point B. Yes, tama po. Hindi po kasama dyan ang inyong luggages, meals. Yes, kahit po tubig may bayad. Hindi po kayo makakahingi ng libreng tubig kapag kayo po ay nag-budget airline. And also, hindi po siya unlimited. So, every time na kayo po ay manghihingi or kukuha ng tubig, dapat po ninyong bayaran yan. And even po ang inyong upuan. Ang binili nyo lamang po talaga dyan, ang binayaran nyo lamang po ay ang inyong pamasahe. However, ang kasama po doon sa inyong normal na binibili kapag kayo po ay naka-budget airline ay ang inyong 7 kilograms na hand carry na bag. However, talon naman po tayo doon sa isang full service traditional na airline. Ano-ano po ba ang kasama kapag kayo po ay bumibili ng isang full service and traditional na airline? Number 1, kasama po ang inyong pagkain. So kung kayo po ay nasa short haul or long haul po na flights, kasama po yan sa inyong binayaran. And yes guys, unlimited ang inumin. Mapatubig man yan, soda, soft drinks or hard drinks, kasama po ang mga alcoholic drinks. Yes, kasama po yan sa mga unlimited na pwede nyo pong hingin or ipa-service during po sa inyong pag-travel. Number 2, kasama po sa inyong binayaran ang luggages. Yes, meron po kayong normally 20, 30, or even 40 kilograms na kasama po sa inyong packages no, na binibili kapag kayo po ay nag-book ng isang traditional and full service na airlines. Pangatlo, pwede din po kayo makapamili ng inyong mga upuan no, nang walang extra na bayad. Yes po. And lastly, flight entertainment, no? And other amenities, no? So kung kayo po ay bumibili no ng isang traditional or full service po no na airlines, yan po ang normal na kasama sa ating pong pagbubook. Pag-usapan naman po natin, ano po ba ang mga advantages no ng pagsakay naman ng isang budget airline. So sa budget airline, normally ito po ay pinipili no, kung kayo po ay gusto mag-travel lang ng light and easy. Ano po ba yung light and easy? Mga pasahero no, na hindi naman po nila kinakailangan ng maraming bagahe or hindi po nila need ng mabigat na bagahe and gustong-gusto po nila itong i-customize. Anong ibig pong sabihin nun? Hindi ko naman kailangan no, ng mga baggages or luggages no, na kailangan naka-intact sa akin pong ticket price. Bakit ko po siya kailangan bayaran? So yan naman po yung mga mindset no, na mga pasahero na madalian lamang or hindi naman sila magtatagal sa kanila pong pupuntahan. Normally, hindi nyo naman po kailangan siguro ng maraming daladalahin po no, sa inyong pag-travel. And po ang pinaka-perfect na piliin kung kayo po
ay magta-travel ng light and easy. And pangalawa pong advantage ng budget airline. Nakikita ko po, may mga tao talaga na pagsakay pa lang po ng eroplano and pag take off ng plane, tulog na po sila. And kahit bigyan po sila ng food or kalabitin sila, ilagay yung food sa harapan po nila, talagang hindi naman po nila kinakain. And hindi naman nila kailangan kumain dahil busog naman sila. And kung kayo po ay conscious no, sa mga ganyang bagay, and sabi nga natin, no, sayang naman, bakit baga kasama naman yun sa bayad ko, no? So, bakit hindi ko siya kayang i-customize? So, kaya ang pinipili po nila ay ang pagsakay ng isang budget airline. Dahil nga, kung hindi naman sila kakain ng food and gusto naman nilang talaga matulog na lang sa kanilang pong paglipad, and tama nga naman, wag niyo nang bayaran yung pagkain na yun and makakatipid pa po kayo ng extra. Ano pa ho ang advantages kapag kayo po ay nagta-travel sa budget airline? Tama po kayo, budget. So ibig pong sabihin yan, because ang binayaran lamang po ninyo ay ang cost from point A to point B, and sabi ko nga po, no, hindi kasama yung mga amenities na diniscuss ko po sa inyo kanina. Swak na swak po yan sa inyo because ang babayaran lamang ninyo ay fraction of the normal, traditional airlines na ibinibil po nila sa ibang pasahero. Pumunta naman po tayo sa isang traditional and full service po na airline. So ano po ba yung advantage? Number 1, katulad nga po ng shinare namin kanina, pwede po kayong pumili ng upuan, no, nang walang extra bayad, or kung gusto niyo naman na may extra bayad, doon na lang po kayo sa mga premium seats, no? And normally maliit na bagay nila lamang po, or maliit na amount na lang ang inyong i-add para po ma-enjoy ninyo yung upuan na yun. Number 3, in-flight entertainment. Pwede po kayong manood ng mga recent movies or parang nagne-Netflix na rin po kayo, no, sa loob ng eroplano. Kasi ito guys, ito totoo din naman po itong nangyayari, no. Meron po talaga mga ibang pasahero na talagang hindi sila nakakatulog kanila pong pag-travel. So kailangan po nilang ma-entertain. And kung kayo po ay may kasama mga bata, ayan. So katulad po namin, no, na nagka-travel kasama po ang aming pong mga anak. Kailangan po din nila, no, na mapaglilibangan sa eroplano. So normally ito po mga in-flight, no, na entertainment, meron pong kasama yan, no, ng mga kids movies. And meron din po silang mga laro or games sa loob po ng mga console nila or dun po mismo, no, sa may mga sa platform, no, ng entertainment na yun. And pwede po siyang gamitin ng mga bata. Okay? Ano pa ho ba ang mga advantages po ng paglipad sa isang traditional and full service na airline? So meron din po silang tinatawag na in-town check-in. Ang in-town check-in po, from the word itself, hindi nyo na po kailangan na pumunta ng airport bago i-check-in ang inyong mga gamit, and meron po silang mga designated na mga area and locations malapit po sa mga MTRs or MRTs or buses na kung saan pwede nyo na pong i-deposit ang inyong pong mga bagahe and makikita na lamang po kayo pagdating nyo ng Pilipinas. Yes po, yan po yung tinatawag nila na in-town check-in. So again, as I mentioned, sa ating pong kaalaman, and siguro, correct me guys, no, if I am wrong, wala pa po kasi tayong in-town check-in dito sa Pilipinas, no. So halimbawa, sa Hong Kong, hindi nyo na po kailangan pumunta ng airport para po iiwan ang inyong mga bagahe. Doon na po mismo kayo sa mall or malapit po sa mga MRT stations or sa central MRT stations nila. I-deposit nyo na lang po yung bag nyo doon, and sabi ko nga po, makikita na lamang kayo sa inyong pag-uwi sa Pilipinas. Okay? Ano pa ho ba ang mga advantages ng mga nag-book ng traditional po, no, na airlines? Pwede din po kayo mag-request ng mga blankets. Wala na pong extra na babayaran po, no, kapag kayo po ay nag-request po, no, gininaw kayo or meron po kayong or gusto niyo na po matulog, kasama na po yan sa inyong binayaran. Isa pa po sa mga advantages, no, ng paglipad ng traditional airlines or mga regular airlines ay ang pagkakaroon po, no, ng access sa mga airport lounges, no, na makakapagdulot ng extra po na convenience sa inyo. And yes, kasama na po ang pagkain ng marami or unlimited po or buffet service, no, na normally makikita natin sa ating pong mga airports. Pero disclaimer lamang po,
yan lamang ay available sa mga nag-book no, ng first class and even sa mga business class. Although kung gusto niyo naman po talaga no, makapasok sa isang airport lounge, pwede naman po kayo magbayad. Sa mga credit cards, kasama rin po yan sa kanilang mga offers. And probably, isa din po yan sa mga video na amin pong tatalakayin sa amin pong susunod na pagbablog. Ano pa ho ba ang mga advantages po no, ng pagka-travel using ng regular airlines? Yung inyo pong bagahe ay kasama na doon po sa inyong binayaran. And kahit ilang bags po ang inyong dalhin, as long as pasok po iyan, no, pasok po iyan sa kilos no, na naka-stipulate and nakalagay sa inyong ticket, okay na okay po yan. Because unlike po sa budget airlines, and kung hindi ako nagkakamali no, sa Cebu Pacific, isa lang bag no, ang kayang-kaya niyo pong dalhin. Kahit na nagbayad po kayo no, ng luggage or baggage na additional as an add-ons, isa lamang po ang inyong kayang dalhin. And kung di po ako nagkakamali, nagkaroon din po sila ng maraming issue because syempre yung iba ang understanding nila, okay lang yan kahit dalawang bag as long as papasok yan sa 20 kilos. Pero ang alam ko po, naglabas po ng isang policy si Cebu Pac no, na hindi po kayo pwede na magdala ng maraming bag kahit pasok po yan sa number of kilos no, na inyong binayaran. Ano pa nga ba ang mga advantages po no, ng paglipad ng isang regular or traditional na airlines? No? Isa pa nga po doon sa nakikita namin no, na kailangan namin i-share sa inyo is mas matagal or mas maaga po ang kanilang check-in time versus sa mga budget airline. No? Ito based lamang po ito sa aming pong experience. No? Normally, ang mga budget airlines ay nagbubukas po no, ng mga 2 hours or sabihin natin kahit 3 hours. No? Pero yung mga regular airlines po, no, matagal po yung pag-open nila and mas early yung pag-open nila. And sometimes, umaabot po yun ng 4 hours or even 5 hours before the flight, open na po ang kanilang check-in time. So, ano po ba yung advantage nun, no? Bakit mas maganda yung open na yung check-in time po, no, ng mga regular na airline? Yes, kasi po, unang-una, makakapag-enjoy po kayo sa loob ng airport. Pangalawa, makakaupo na po kayo, makakapasok na po kayo agad sa immigration. And pangatlo, magagawa na po ninyo kung ano dapat ninyong gawin and makakapagpahinga po kayo ng mas matagal. Lalong-lalo na kung napaaga po kayo no, sa pagpunta po ninyo no, sa airport. No. And siguro, ilinawin na po natin, no, hindi naman po namin ina-advocate kung ano po ang dapat ninyong sakyan. Kung isa po bang budget airline o ang isa pong traditional na airline. Ang sa amin lamang po ay bigyan namin kayo no, ng siguro idea and base po sa karanasan and base po sa amin pong nakikita. Ito naman po, no, siguro i-share ko na lang din po sa inyo. No, ano nga po ba ang pinagkaiba kung kayo po ay single or mag-isa lamang po kayo mag-travel versus mag-travel po kayo nakasama ang inyong pamilya and kasama po ang inyong mga anak. Base po sa aking experience, mas maganda po no ang convenience rate no ng isang traditional na regular or full service na airline versus po sa isang budget airline. Bakit po no? Because as I've mentioned, mas matagal nga itong mga oras nila na mag-open and yung mga kinakailangan po no para ma-entertain yung mga bata or mga matatanda no na kasama po natin sa ating pong pagka-travel, pasok na pasok po yan dun sa may regular or full service po no na airline versus sa isang budget airline. However, please note no na parehas naman po kayo makakapunta sa inyong paroroonan. Also, please note guys no, meron pong karapatan ng mga pasahero na magkaroon po ng compensation for any delays no or for any inconvenience whether kayo po ay sasakay ng isang budget airline or ng isang regular traditional na airline. So, ibig sabihin wala naman pong pinagkaiba compensation no kung kayo po ay regular versus isang budget po na airline no. Okay, so yan po ay kasama po sa ating pong mga karapatan no bilang traveler na kailangan din po nating malaman, lalong-lalo na meron po tayong mga options or choices po no na wini-weigh. So I hope po no na nakatulong sa inyo itong video and travel vlog na amin pong shinare. And kung kayo po ay may katanungan, please
I-share nyo lamang po yan and we hope po na babalikan po namin kayo and mabibigay po namin sa inyo ang mga kasagutan, lalong-lalo na po kapag kayo po ay nag-comment, subscribe, and nag-like po ng aming pong mga videos. Again, maraming salamat po and ingat po kayo sa inyong pagka-travel.